Mga Lods! Welcome back sa channel. Ngayon, pakuusapan natin ang isa sa pinaka-mind-blowing, emotional at meta na webtoon or manhwa. Ito ang Omniscient Reader's Viewpoint o ORV. Imagine, isang tao lang ang nagbasa ng isang web novel hanggang sa huling kabanata. Tapos bigla, naging totoo ang buong kwento. Apocalypse, monsters, dokaebi, at isang sistema na parang live stream ng buhay at kamatayan. Kung di mo pa nababasa o napapanood, ito yung kwento na magpapatanong sa'yo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging reader ng isang kwento? At paano kung biglang naging totoo ang binabasa mo? Ready na ba kayo? Let's dive in! Kung ready ka na sa pinakamalupit na ride sa mundo ng manhwa, let's recap mga Lods! Nagsisimula ang chapter mga Lods, tinitigan ng mga bayani sa paligid ng may pagtataka. Nagsimulang manginig ang lupa. Lumabas ang isang napakalaking insekto mula sa likod ng bahay. Tumigil ito at tumingin sa gilid. Tumingin si Dokja sa gilid na may takot at iniisip na ang vibration na nanggagaling sa ibabaw ay talaga. Maraming high-level monsters sa itaas. Nagsimulang manginig ang lalaki. Hinawakan ng lalaki ang balikat ng bata at sumisigaw sa kanyang pangalan. Hiningi niya na magbalik loob ito at pagkatapos ay napagtanto niya kung ito ay isa sa mga insect lords. Binuksan ni Gilyaong ang kanyang mga mata at tinitigan ang lalaki na hiningi na agad na itigil ang skill. Isang insekto na may napakalalaking tila malaking katana ang naglakad sa pagitan ng mga bahay sa kalye. Tumigil ito at nakinig. Tumalikod ang praying mantis at pumunta sa kabaligtaran na direksyon at sinabi ng bata na tumigil na ito. Natigilan ang mga bayani at nagsimulang makinig sa mga yapak at vibrations. Inilagay ni Dokja ang kanyang kamay sa balikat ng bata at binanggit na talaga at pagkatapos ay iniisip na maaari nitong tawagin ang isang malakas na monster sa ganitong distansya. Halos mailibing silang buhay. Ibinaaba ng lalaki ang kanyang ulo at seryosong ipinahayag na ipinagbabawal ang skill na ito sa loob ng sandali at hiningi sa bata na huwag itong gamitin hanggang sasabihin niya. CJ. Itinaas ni Gilyaong ang kanyang mga takot na mga mata, tinakpan ang bibig gamit ang kanyang kamay at tumalikod si Dokja sa kanyang mga kasama at sinabi na kung papasok sila sa Veil of Darkness ay maliligaw sila at iminumungkahi na maghintay sila at pumunta kapag lumitaw ang maliliit na insekto sa malapit. Itinaas ng babae ang kanyang kamay na nais magsalita. Nakatayo ang Sodokja sa tabi ng bata at nakinig habang sinabi ni Yusang-an na kung kailangan lang nilang bumalik ay maaari niyang palitan ang bata. Itinaas ng babae ang kanyang kamay na may suot na bracelet at sinabi na ang kanyang skill ay medyo katulad nito. Sa kumpletong kadiliman ay lumitaw ang isang golden luminous rope na may kamay na hawak ito. Naglakad ang mga bayani na nakahawak dito. Binanggit ni Yusang-an na ito ay paghahanap ng landas sa pamamagitan ng isang sinulid. Na-activate niya ang skill ng kidnapin sila ng mga underground rat. At nilinaw ni Dokja kung ano ang kanyang attribute. Hindi ito sumagot. Tinitigan ng lalaki ang babae na nagtaas ng mga kamay na nalilito. Sinabi niya na mukhang may tinanong siya na hindi dapat. Sinubukan nitong ipaliwanag na hindi dahil sa kawalan ng pagtitiwala. Pinutol niya ito na sinabi na tama iyon at hiningi sa kanya na sa hinaharap ay huwag sabihin sa mga tao ang tungkol sa kanyang mga attribute. Naglakad si Yusang-an na nakahawak sa sinulid at iniisip ng lalaki sa sarili na mukhang kasama ang kontrata ay gumawa ito ng isang uri ng sumpa na nangangahulugan na ang non-disclosure ng impormasyon ay maaaring usapin ng buhay at kamatayan. Tinitigan ni Dokja sa unahan at iniisip na ang nagbibigay daan sa kanya na makalabas sa maze ay hindi sigurado, ngunit mukhang nais nitong tulungan ang babae na maging mas malakas. Tinitigan ng lalaki ang mga screen na lumitaw na may iniisip na kung available sa kanya ang paglalarawan ng character, ay mas tumpak niyang malalaman. Sa dalawang mensaheng ito ay nakasulat na na-activate ang Unique Character Description skill. Ang character na ito ay wala sa listahan ng mga character. Lumitaw ang notification sa likod ng babae na kasalukuyang nakokolekta ang impormasyon. Tinitigan ni Dokja ang screen at iniisip na may mensahe na wala noon. Lumitaw ang window na may note na muling nabuksan ang channel E7623. Tumingala ang lalaki kung saan lumitaw ang liwanag at kumidlat at pagkatapos ay narinig ang isang boses na nagsabi na "Hi vlog, welcome to Enway guys." Tumingin ang mga bayani sa gilid na may pagtataka sa bihyong na tinawag silang mga mahihinang nilalang.
Kumindat si Bihyong, umiti at tinanong kung paano sila nakaraos nang wala siya. Ang liwanag ng mga lantern ay nailawan ang passage sa tunnel na may mga riles. Nakaakyat na sina Dokja habang nanonood si Dokja nang may pagtataka habang ginutom na kinakain ni Hyewon ang karne na sinasabi na talagang masarap ito. Binanggit niya na makakatulong ito sa kanya na mabawi ng kaunti ang kanyang lakas. Mental na sinabi ni Bihyong sa lalaki na sinasabi nila na habang wala siya ay may ginawa muli siyang mali. Lumilipad ang monster sa tunnel na bumubulong ng isang bagay sa ilalim ng hininga. Iniisip ni Dokja na ang Dokaebi Connection ay isang voice channel para sa Dokaebi. Kapag aktibo ito ay siya lamang ang makakarinig. Siyempre, ang paggamit ng Dokaebi Connection ng Incarnation ay paglabag sa mga patakaran. Naglakad ang mga bayani sa mga riles na hawak ang napakalalaking piraso ng karne sa kanilang mga kamay. Tinanong ng lalaki kung may problema ba ito dahil sa kanya at sumagot ang monster na parang ganoon. Nagsimulang maging mapagmatigas ito. Bukod pa rito ay masyadong mahaba ang advertisement. Sa huli ay binigyan siya ng babala. Ginawa ni Bihyong ang isang demonyosong ekspresyon sa mukha, tinitigan ang binata at idinagdag na nagpasya siya na hanggat hindi siya nakakaabala ay pupunta siya sa tangang departamento na iyon ng ilang beses pa at iyon lang. Tinitigan ni Dokja ang monster na nagsabi na mas mahalaga kung paano niya nalaman ang tungkol sa kahon na iyon. Putang ina! Sino ang mag-aakala na may natitira pa ring piraso ng kanyang dark past? Nag-isip na tinanong muli ng lalaki ang the dark past. Inilipat ng binata ang kanyang ulo patungo sa Dokaebi na ang katawan ay naglalabas ng liwanag. Kinuyom ni Bihyong ang kanyang mga ngipin, isinara ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan nang marinig ang tanong kung ano ang nais niyang sabihin na siya ang nag-imbento nito. Sumagot ang monster na putang ina. Kung hindi lang siya sakim noon. Tumalikod si Hyewon na hawak ang karne sa kanyang kamay at tinanong kung mukhang marami silang natagpuan na bagay doon bukod sa magic stove. Nagulat na tinitigan ng lalaki ang babae, at si Dokja ay binuksan ang bibig na lumalabas ang singaw mula rito at sinabi na nakatanggap sila ng ilang. Hawak ni Hyunsung ang shield sa kanyang kamay at sinusuri ito. Tumingin siya sa unahan na may masayang mga mata at mumiti. Lumitaw ang notification na tumaas ang devotion ng karakter ni Lee Hyunsung. Si Dokja at si Hyewon ay tumalikod at tinitigan ang satisfied na lalaki. Tinanong ng babae kung wala ba para sa kanya. Sumagot ng lalaki na wala. Linaw nito kung ano ang tungkol sa espada at narinig ang sagot na sa kanya yon. Naglakad sila sa mahabang tunnel. Tinanong ng babae kung ibabahagi ba nila ang karne sa ibang tao. Sumagot ang lalaki kung anong klase ng coins. Binanggit nito na masyado siyang sakim at ipinaliwanag niya na tawagin na natin itong survival. Well, dumating na sila. Lumapit ang mga bayani sa station at tinitigan ng may pagtataka ang nangyayari. May nagbabagang hidwaan. Nakatayo ang mga tao sa platform na nag-aaway tungkol sa isang bagay at iniisip ni Dokja na parang may nakakaalarma na atmosphere. Lumitaw ang dalawang windows na may notifications na babawasan ang living tax sa loob ng 20 minuto. Mangyaring maghanda ng bayad. Tinitigan ng mga tao nang may takot sa kanilang mga mata ang mga screen na lumitaw sa harapan ng bawat isa. Lumitaw ang dalawa pang mensahe na mula ngayon ay sa bawat hating gabi ay otomatikong babawasan ang life tax na 100 coins. Kung hindi mababayaran ay mamamatay sila. Mananatili ang life tax penalty hanggang sa matapos ang pangalawang main scenario. Tinitigan ni Dokja ang nangyayari at ang babae na may takot sa kanyang mga mata ay humingi ng coins. Wala itong anak. Iniisip niya na ito ang oras upang mangolekta ng bayad para sa buhay. Lumapit ito sa lalaki, hinawakan ang balikat nito na sinasabi na tiyak na ibabalik niya ito. Inilagay ng lalaki na may puting shirt ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sumigaw na bibigyan niya sila ng milyon, isa, kahit 10 milyon. Hayaan ng isang tao na ibenta sa kanya ang 100 coins. Si Dokja at si Hyewon ay tinitigan ng may pagtataka sa direksyon kung saan tumakbo ang babae na sumisigaw sa kanyang ate na sumali sa reconnaissance group kung nasaan ito. Sumang-ayon sila na ibibigay nito ang kanyang coins. Tumawa ang dalawang malalakas na lalaki habang tinitigan ang mga babae. Sinabi ng isa sa kanila na talaga nasaan ito. Dapat hanapin niya ito. Sumigaw ito bilang sagot na ang binata ay mumiti at mapang-asar na tinanong kung tiyak na nasa reconnaissance group ito. Sigurado ba ito?
Malawak na binuksan ng pangalawa ang bibig sa tawa at inanyayahang sumali ito sa paghahanap para sa sarili. Nanginginig sa kawalan ng pag-asa ang mga babae. May tumulo ang luha sa isa sa kanila. Lumitaw ang window na may impormasyon na handa nang mamulaklak ang character attribute ni Jung Hee-won. Kinuyom ni Hee-won ang kanyang mga ngipin at tumingin sa unahan na may galit na hawak ang armas sa kanyang mga kamay. Tumalikod ang mga bayani at tinitigan ng may pagtataka ang lalaking pumasok na nagsabi ng pangalan ni Dokja at idinagdag na tamang-tama ang dating niya. Naalala niya na may napakalaking halaga siya ng coins. Iniisip niya na sa mundong ito ang coins ay kapangyarihan. Ngumiti si Inho, pinakipot ang kanyang mga mata at tinanong kung gaano karami. Lumitaw ang notification na na-activate ng karakter ni Cheon Inho ang Insight Skill Level 2. Malapad na umiti ang lalaki habang tumingin sa unahan. Napagtanto na si Dokja ang taong may pinakamaraming coins sa Jumho Station. Tumalikod ang mga tao patungo sa lalaki at nagsimulang sumigaw ng coins. May maraming coins. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at sinabi na siya ba? Si Dokja at nagsimulang magmakaawa na iligtas siya. Narinig ang sigaw mula sa karamihan na 100 coins lamang. 100 lamang. Itinaas ni Inho ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid at sinabi na hindi sapat ang kanyang coins upang tulungan ang lahat ng mga mahihirap na taong ito, ngunit siya ay naiiba sa kanya. Talaga bang papayagan niya silang mamatay? Kinuyom ni Dokja ang kanyang mga ngipin at tinitigan sa gilid na may galit na iniisip na may humigit kumulang 20 tao rito. Tinitigan ng lalaki ang karamihan ng mga taong iniabot ang kanilang mga kamay sa kanya at hiningi na iligtas sila at iniisip niya kung magbabayad siya para sa lahat ay gagastos siya ng 2,000. Kung tatanggi siya ay magiging pangunahing kasamaan siya ng Jumho Station sa isang iglap. Ngunit sino sa mga nandito ang karapat-dapat sa ganitong kabutihang loob? Umaabot pataas ang mga kamay ng mga tao at naalala niya na ang unang senaryo ay orihinal na kasalanan. Ang mga taong kumuha ng buhay ng iba ay ayaw na ngayong managot sa kanilang sariling pag-iral. Lumitaw sa screen ang mukha ng monster na tumatawa na binanggit na lalong nagiging kawili-wili. Para sa record ay may 10 minuto na natitira. Tinitigan ni Dokja ng may pag-iisip ang iniabot na mga kamay. Lumitaw ang notification na nanonood ang secretive plotter constellation sa kanyang pagpili. Ibinaaba ng lalaki ang kanyang ulo at isinara ang kanyang mga mata. Lumitaw ang 2 mensahe na sinasabi na nanonood ang constellation Prisoner of the Golden Headband sa kanyang pagpili. Nanonood ang constellation Demon like Judge of Fire sa kanyang pagpili. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan. Tinitigan siya ng mga tao nang may pagtataka pagkatapos niyang sabihin na ganoon nga. Kaya humihingi sila ng coins. Tinanong ni Dokja na may seryosong ekspresyon pero bakit niya ito dapat ibigay sa kanila at iniisip niya sa sarili na maaari niyang laruin si Inho ng ilang beses ngunit hindi na. Inilipat ng lalaki ang kanyang ulo sa gilid nang marinig ang tawa mula sa likuran. Hinawakan ni Inho ang kanyang tiyan at tumawa ng malakas na sinasabi na alam niya na gagawin niya ito. Sumigaw ang mga tao kung paano ito. Bakit siya may marami? Hindi ba niya maaaring ibahagi sa kanila? Tumalikod si Dokja pagkatapos sabihin ng lalaki na ganito na siya mula nang dumating siya rito. Hindi ba ito ang kanyang ideya na ibenta ang pagkain para sa coins? Alam ba niya kung ilan ang makakabayad ng tax sa kanilang buhay kung hindi nila binili ang kanyang pagkain? Tinitigan siya ng karamihan na may galit sa kanilang mga mata at sumigaw na eksakto yon. Ibalik niya ang kanilang pera. Malawak na binuksan ni Hyunsung ang kanyang mga mata at sumigaw na si Dokja ay hindi ganoong tao at tinanong ni Yusang sila na maghintay. Ano ang ginagawa nila ngayon? Ngumiti si Inho, isinara ang kanyang mga mata at sinabi na ito ang kanyang huling pagkakataon. Ibinaaba niya ang kanyang ulo at hiningi na ibalik ang coins sa mga taong ito. Tumingin si Dokja sa unahan na may kumpiyansa at sinabi na paano kung hindi. Inilagay ni Hee-won ang kanyang espada sa harapan niya na itinuro ito patungo sa kurakot tulad ng mga nakaupo sa government natin mga lords. Lumakad pasulong ang lalaki. Sinundan ni Inho ang galit na karamihan at sinabi na kung ganoon ay pipili siya ng pinakamasamang opsyon. Sumigaw ang mga tao na mabilis na ibalik ang coins. Papatayin na lang nila siya at kunin ang lahat. Hinawakan ni Dokja ang hawakan ng espada at nagsimulang bunutin ito. Sumigaw ang isang lalaki na may stick sa kanyang mga kamay na mamatay siya.
Iwinasiwas ni Dokja ang espada at pinutol ang mga braso ng kalaban na lumipad sa gilid at pagkatapos ay kalmadong nakatayo at nanonood. Tumalikod ang lalaking ekstra at tinitigan pabalik na may pagtataka. Nagkalat ang mga patak ng dugo sa buong lugar. Bumagsak sa tuhod ang lalaki na putol ang mga kamay at nagsimulang sumigaw ng malakas habang ang iba ay natigilan. Tinitigan ng mga tao sa unahan na may takot sa kanilang mga mata at tinawag sila ni Dokja na mga walang saysay. Talaga bang iniisip nila na ang nangyari sa kanila ay kasalanan niya? Tumingin si Dokja sa unahan at tinanong kung ano ang nangyari sa kanila ay kasalanan niya. Shish badas ang ating bida mga lods. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!